ayun iba yon dahil mayroong interest yun, political. O yung kalinga tungkol sa mga kawanggawa ng mga TV network. Pero dito ho sa original na galawan ni Kuya Bal, ang kanilang mission niya naman ay tumulong eh. Ang layunin lang niya ay makatulong. Yung content niya na tumulong sa kapwa, sa abot ng kanyang kakayanan, wala kang problema dyan. Kailangan talaga hong palakasin at suportahan. Kaya po ito ay aking naging topic kasi yung controversial na Bina Morales na nagkasakit, tinulungan, pinakain, nag-video pa nga sila, videoke pa sila, nag-shopping pa, lahat na talagang nakarecover at ang ganda na ng buhay eh. Masaya na at balik na sa normal na pamumuhay. So hindi ho yun pang-abuso. Mula sa mahirap hanggang sa nakarecover at nag-enjoy ay tinulungan. Hindi nga binitewan eh. Lahat ng tulong ginawa. O bakit sinisilip-silip pa? Kaya ho ito ay hindi maganda dun ho sa ibang mga vlogger na pinakikialaman yung content ng iba. Gumawa na lang kayo ng inyong sariling business na makakatulong din kayo sa kapwa. Mas okay. Pero yung mga taong tumutulong ay bakit nyo paulit-ulit na sinisilip? Kung ang content nila ay tumulong sa kapwa sa kailang sariling pagsisikap, papurihan pa natin yon. Huwag niyo yung angguluhan pa na kung ano-ano mga paglabag sa batas. At kung meron man, hamon natin kung sino man po ang nagsasabing may paglabag sa batas, dalhin po niyo sa korte. Then ang korte ang magsasabi kung guilty o not guilty ang mga gumagawa ng ganyan after evidence, after trial. Ang trabaho ng abogado ay magdala ng kaso sa korte. Then hayaan ang judge na mag-decide. Hindi pwedeng abogado ang maghukom o mag-decide na tama o mali or mali ang ginagawa ng isang vlogger dito sa kanyang content. Yun po yun eh. Due process, madalit sabi. Hindi pwedeng sa social media lang. Hindi ho pwedeng sa YouTube channel lagi mong pinipersonal o tinitira ang isang tao, isang kapwa. Due process ang mahalaga. Dalhin sa husgado ang usapin, then ang court ang magsabi kung sinong tama at mali. Ang abogado ay obligasyong dalhin sa korte ang mga sinasabi niyang kaso kung may mga paglabag sa batas. Walang karapatan ng abogadong manghusga or mag-decide ng mali or tama ang isang tao. Court lang ho ang merong exclusive na kapangyarihan nun after evidence nga, after trial. Pagka ho walang due process, pagkatapos araw-araw niyong binabanatan, sinisilip, personalan na yan. Bakit lagi po nating inaargabyado ang maliliit? Ang mahihirap ay ating tulungan. Huwag natin perapan at huwag natin silipin ng merong kakayanan tumulong sa kapwa. Apila na lang po, ayaw ko sana hong makaalam dito sa away na ito at gusot na ito eh. Pero ang akin home purpose dito ay paalaala lang sa lahat ng sektor. Ang karapatan ng bawat isa irespeto. At kung mayroong mga paglabag sa batas, dalhin sa husgado. Huwag mong husgahan, wala kang karapatang manghusga kahit sino ka. Doon sa maaaring tatingin mo, interpretation mo, o yung opinion ay may pagkakamali. Hindi ka hukom. Di ba? So, sino man po ang gumagawa ng mga panghuhusga sa kapwa, maling-mali po kayo. Kayo yung umaabuso sa mahihirap. Kayo yung umaabuso sa karapatan ng iba. At yun hong mga kawanggawa ni Kuya Bal Santos Matubang at ng iba pang mga vlogger, ituloy lang po ninyo. Ang batas kailanman ay mangingibabaw at hindi ho pwedeng isang tao o dalawang tao lang ang magsasabing kayo ay mali. Huwag kayong maniwala dyan. Siguro kaya ayaw nyo dalhin sa korte ang kanya sinasabing pagka mga violation nyo dahil alam niya wala ring matibay na ebidensya. At kasi kung pagbabasihan natin, ayan po mga ebidensyang sinasabi niyang pinipilit na may video, pinipilit makunan, abay napakarami humakukulong sa Pilipinas pagka gano'n kasi ang mga politiko nga. At saka mga ibang television ginagawa yan bilang bahagi ng kailang public service eh. O bakit wala na nag-file ng kaso? At saka ang ganyan pong kaso na sinasabing may paglabag sa batas, kung walang complainant, wala rin. Hindi naman pwedeng, halimbawa, isang abogado siya ang complainant. Hindi pwede. Kailangan merong legitimate complainant, then bago i-depensa ng abogado yung kaso. Hindi pwedeng ang abogado ay manghuhusga, siya rin ang complainant laban sa kapwa. May maling-mali po yun. Nasaan ang due process doon? So, due process po ang pairalin. Okay? Hindi ang pagmamalabis o pang-aabuso ng kaalaman sa batas o kaalaman sa kung ano man nangyayari sa lipunan para husgahan ang isang tao. Para husgahan at argabeduhin ang maliliit na tao. Ang maliit na tao ay kailangan tulungan.
ang nagkakawang gawa para sa maliliit ay dapat ipagmalaki bilang tao, bilang Pilipino. Hindi dapat hinuhusgahan at hindi dapat dinidiscourage yan. So maging aral po na ito pong mga ganitong content ay kanya-kanya hong respeto at kanya-kanyang galawan yan. Una-una, ang YouTube, hindi naman ho nagreklamo. Kung tutuusin, kung may mga paglabag sa batas, ang YouTube po ang magiging complainant yan eh. Dahil sila ho pwedeng madamay kung sakaling may mga kadimandahan. Wala namang reklamo ang YouTube eh. Hindi man sila nagsabing, oy, Mr. Bal Santos Matubang, mali ang ginagawa mo. Wala naman ho sinabing ganun eh. Tinatanggap nila yung video at saka content ni Kuya Bal Santos. So, ibig sabihin, walang problema. Kaya yung mga mapanghusga, mapang-api, at one-sided na mga opinion at interpretation ay hindi ho nakakabuti yan sa isang demokrasyang bansa.